What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si Atty. Vic Rodriguez mga kababayan. Butatang-butata ang administrasyong bangag no, dito kay Atty. Vic na kung saan ay talagang namang nilatag niya ang mga kapalpakan na ginawa ng administrasyong ito mga kababayan. Dagdag pa rito, na sa 2 taong panunungkulan pa lang niya, no, mga kababayan, ang dami nang nangyayaring nakawan, harasan, korupsyon sa ating bansa. Dagdag pa rito na patuloy ding tumataas ang krimen at ang mga missing person sa bawat lungsod o bayan ng bansang Pilipinas. Paano ba naman kasi mga kababayan, di umano, ang Malacanang mismo ay nagiging malaking kawatan na, no, na bali-balita di umano na sila rin ang nagsusupply ng pulburon ngayon sa bansang Pilipinas. Grabe naman yan. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, ipinaglalaban niya yun no, ng Amaisog team na iboto itong PDP laban na kung saan tatakbo nga sa pagkasenador itong si FPRRD at ang kanyang anak na si Mayor Baste. Na ngayon pa nga lang gumagawa na ng estratehiya no, sina Tambali Zabonget kung paano sila mananatili sa loob ng Malacanang. Naku naman po, na wag nating hayaang mangyari yon na tama na ang pagiging abusado ng administrasyong Marcos. Kung kaya naman, hindi ko na patatagalin pa mga kababayan, heto na ang buong video. Payapang magpahayag ng ating saloobin at disgusto sa uri ng pamamalakad ng administrasyon ng kasalukuyang Pangulo si Bongbong Marcos. Atin po silang panagutin, leadership and government and governance with transparency. Ang ating pong budget ngayong taon sa Pilipinas ay 5.7 trillion pesos. 5.7 trillion. At Grabe, mahigit po sa laki. 800 billion pesos na yan, hanggang 1.2 trillion pesos daw, ay napupunta sa hindi natin nalalaman. Doon sa Naku tinatawag po. na pork barrel ng Pangulo, pork Mm. barrel ng mga mambabatas. Kaya ho, nasa pang-siyam na buwan na tayo ng taong kasalukuyan. Papasok na po ang Oktubre pang-sampung buwan na. Subalit hindi nila sinasagot nasaan yung 800 billion pesos na unprogrammed appropriation na yan. Saan ninyo ginasta, saan ninyo ginamit yung 800 billion pesos na yan? Hanggang ngayon, sila ay nagde-debate na, nagde-deliberate na, nag-hearing na ng budget for next year, 2025. Ang budget to for next year, hindi na 5.7 trillion pesos. Ito po ay 6.35 trillion pesos. Yari. Nagde-debate na sila doon, hindi pa nila sinasagot nasaan ang pera naming mga Pilipino. Hindi pa nila Kung ganyang kalaking pera mga kababayan, tapos nalalagak lamang sana sa tama sa mga proyektong makakapagbigay ginhawa sa mga sambayan ng Pilipino, talagang babangon tayo nun mga kababayan. Pero sa nangyayari ngayon, under sa administrasyon ni Marcos, naku, imposible ata yan. Mukhang congressman at congresswoman na naman ang makikinabang sa pondo. Grabe naman talaga. nasagot saan nyo ginastos ang perang yan. Paano nyo ginastos at sino ang may malinaw na pananagutan sa perang yan. Sapagkat yan po ay hindi pera ng mga kongresista, hindi po yan pera ng mga senador, hindi po yan pera ni Bongbong Marcos. Yan po ay pera nating bawat Pilipino. Kaya po dapat kayo ay makialam, kaya po kami naman sa Hakbang ng Maisog, ipinapaabot namin sa inyo, pilit pinasisimple at pinakaklaro ang mga malalalim na usapin na may kinalaman sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Bukod dyan sa 800 billion pesos na yan, noong nakaraang State of the Nation Address, this was July 23 of this year, ipinida doon ni Pangulong Marcos na 5,500 flood control programs na raw ang nagawa na nila sa loob ng kanyang Correct. 2 taong panunungkulan pa lamang. 5,500 flood control programs.
Subalit makalipas ang 2 araw, binayo ng bagyo ang malaking bahagi ng Luzon. Siguro inilan din kayo rito sa Visayas, yung bagyong Karina. Sinabayan pa yan ng habagat. Ano ho ang nangyari? Malaking bahagi ng Luzon nalubog po sa baha. Lagpas tao, lagpas bahay. Nasaan yung 5,500 flood control programs na yan? Correct. Tumpak ka dyan. Bukod po dyan, 2 weeks ago or 3 weeks ago, more or less, binisita na naman tayo ng isa na namang bagyo. If I'm not mistaken, si Bagyong Enteng, sinabayan na naman ng habagat. Baha na naman po ang kalakihang bahagi ng Metro Manila. At malaking bahagi rin ng Luzon, muli na namang binaha. Nasaan yung 5,500 flood control projects na yan? Hindi nila pwede sabihin ito ay fake news. Bakit? Ito ay inanunsyo mismo sa kanyang State of the Nation address. Yung kanyang report sa taong bayan. Yung kanyang report sa ating mga Pilipino kung ano na ang Tama. kanyang nagawa sa loob ng 2 taong panunungkulan. Kayabangan. Huwag ho ninyong tingnan lang yung 5,500 flood control programs. Lagyan po natin ng halaga para lalo ninyong maunawaan. Yung 5,500 flood control programs na inaangkin ng administrasyon ni Marcos na kanilang nagawa na upang bumuti ang ating pamumuhay at mawala ng baha. Yan ho ay nagkakahalaga ng 500 billion pesos na kanilang inubos sa loob ng 2 taon lamang. Importanteng nalalaman nyo ito dahil ang usaping ito ay tagos hanggang ating kaloob-looban, hanggang ating Kaya kung hanggang ngayon bulag ka pa rin, trolls ka pa din, no? Ng bangag na administrasyon, aba maawa naman kayo. Kung wala kayong awa sa sarili nyo, maawa kayo sa pamilya nyo, sa mga anak nyo, sa mga kaapu-apuhan ninyo. Diyan pa nga lang sa pagsilip sa mga congressman at congresswoman, ilitaw na ang korupsyon sa ating bansa. Tapos sasabihin nyo na walang korupsyon? Napakaengot nyo naman kung ganun. Kaya wag nyo kami pipigilan sapagkat pinaglalaban namin ang karapatan namin bilang Pilipino. Kung kayo wala kayong prinsipyo, wala kayong integridad, wag nyo kaming gayahin sa inyo na mga trolls. mura. Ninanakaw ang 800 billion pesos. Nawawala ang 500 billion pesos. Meron na ba kayong mabiling murang bigas sa mga panahon ngayon? Ginagawa nilang political lahat. Bago magsona, sinabi nila lalabas na sa mga merkado ang 29 pesos kada kilong bigas. Tapos na ho ang SONA, 2 buwan nang nakalilipas. Meron ho ba kayong nabiling 29 pesos na kilong bigas sa mga palengke? Wala. Ang nakakaramdam ng hirap at pasakit ay ang mga ordinaryong Pilipinong kagaya ko, kagaya ninyo, kagaya nating lahat. Kaya tayo ay naririto sa luksang bayang ginagawa sapagkat ang problema 52 years ago, we still talk about it today. Ang problema nung 52 years ago, Nangyayari ulit. korupsyon. Ang Tama. problema ngayon, 52 years after, at yung junior na ang Lumala Pangulo, pa. korupsyon, at higit na korupsyon pa rin. Hindi ba kayo nagsasawa? Hindi ba kayo nagagalit? Kaya maging makasaysayan sana ang araw na ito sa atin lahat, hindi lamang dito sa Cebu, kundi sa bawat Pilipino saan mang bahagi ng mundo na nanonood at nakasubaybay sa iba't ibang social media platforms at mga vloggers na naririto at nakikiisa ngayong hapon. Ngayong araw, sana'y magsimula na tayo ay magdeklara ng gera laban sa korupsyon. Magdeklara tayo ng gera laban sa mga corrupt na officials. Laban! Lalaban tayo! Huwag ho kayong makontento doon sa ipinapamahagi ng gobyernong ito ni Marcos administration sa ayuda. Correct. Alam ho ninyo, yung ayuda, mahalaga yan pag panahon ng kalamidad.
may bagyo, may baha, may lindol, kung anumang sakuna. Subalit ang ayuda ay hindi kailanman magiging economic policy at hindi dapat gawing Tama. polisiya ng gobyerno. Dahil Sa madaling salita, pantapal lamang yan. Temporary, mga kababayan. Pero ang katotohanan dun may pera talaga ang bansang Pilipinas, ngunit sadyang ginagatasan lang tayo. hindi kakayanin ng gobyerno mamigay lang ng mamigay ng pera kung wala naman itong sapat na buwis at revenue at pinagkakakitaan. Yung ayuda ho ay inaabuso nila at ginagamit lamang para bilhin ang inyong pagkatao, para bilhin ang inyong boto, Tama. para bilhin at tapakan ang inyong dignidad. Subalit, sino ba naman ho, ako o kami sa akbang ng maisog, pangunahan ang inyong desisyon? Kung kayo ho, masaya na sa pagtanggap ng ayuda, sa pagpila sa napakahabang pila sa ilalim ng init ng araw, who are we in maisog na sabihing, huwag kayo makontento. Pero sa tingin ko naman, lahat tayo dito sa plasang ito, nung mula pagkabata hanggang ngayon, hindi natin pinangarap na paglaki natin, pagtanda natin, ang pangarap natin ay makapila at makatanggap sa ayuda mula sa pamahalaan. We all deserve a better life. We all deserve a better government. We all deserve a Tama. better governance. And that is why Hakbang ng Maisog is here to speak for you, to fight for you. Subalit, Gusto nyo ba na sa mahabang panahon ganito na lang ang magiging cycle ng buhay natin, mga kababayan? Na puro hintay lang tayo sa mga paayuda ng mga buhayang ito? May karapatan naman tayong maningil sa kanila, lalo na kinakailangan magkaroon tayo ng pagkakaisa. Kinakailangan kayong manindigan at kinakailangan iparinig ninyo ang inyong tinig at hindi na pagpayag sa pagsasalaulang ginagawa ng gobyernong ito sa ating saligang batas, sa ating konstitusyon. Yan po ang hakbang ng maisog na humihingi ng transparency. Tumungo naman po tayo sa accountability. Dinalapastangan po nila ang ating saligang batas. Sinubukan po nila, pinagtangkaan nilang gahasain, hindi lamang ang kaba ng bayan na patuloy nilang ginagahasa. Sinubukan din po nilang gahasain at patuloy po nilang susubukang gahasain ang ating saligang batas sa pamamagitan ng huwad na People's Initiative tungo sa Peking Charter Change. Huwag po kayong pumayag. Ang aking mahigpit na pakiusap, atin po itong patuloy at sama-samang tutulan. Huwag ho kayong maniniwala na kinakailangang galawin ang Constitution para pumasok ang mga foreign investors at pumasok ang mga dayuhang mga ngalakal. Kahit po palitan ang ating saligang batas, for as long as we have an inept and corrupt government, hindi po papasok yung mga tunay na mga mamumuhunan na tama. dayuhan. Hindi po sila papasok. Walang At hanggat mangyayari. ang gobyerno ay patuloy sa kanilang warmongering, kinaladkad na po tayo sa bingit ng digmaan. Kalaban ng ating higante at superpower na kapitbahay na China, wala pong matinong isip na negosyante ang papasok sa Pilipinas. Sino ba namang mamumuhunan na may pinaghirapang kapital ang maglalagay ng kanyang pera sa isang bansa na nasa bingit ng digmaan laban sa isang superpower at nuclear armed na kapitbahay na ang tawag ay China? Wala pong papasok. Kaya po huwag kayong papayag na kanilang lapastanganin ang ating saligang batas dahil ang layunin lamang nila ay mapanatili ang kanilang sarili, ang kanilang angkan, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga kaibigan sa pwesto even beyond their legally mandated 6-year term. Huwag ho kayong pumayag. And we talk about the martial law years. Inoobserba natin itong luksang bayan. The dictator DNA runs very, very strong in the Marcos Romualdez clan that they will do everything
and they will utilize anything para lamang sila ay manatili sa kapangyarihan even Naku beyond po. 2028. Huwag Yari. ho kayong pumayag. Never again. Tama na. BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! BBM resign! While hakbang ng maisog